Pulso ni Marco. Uy, mustachong, musta mga repa? Kamusta kayo dyan? Okay naman kayo? Isa na naman pong insensitive at entitled na government official ang namataan nung isang linggo. Pero hanggang ngayon, siya'y trending pa rin. Kawawa naman pala itong si Goma. Kawawa kasi nasa loob ng malamig at komportable niyang sasakyan. Naawa ako. Siya'y nasa loob ng kanyang sasakyan habang siya'y nagre-reklamo. Sobrang hirap sigurong matraffic habang ikay nakasakay sa maghaharamong sasakyan at tinitignan mong paghihirap nung mga nakasakay doon sa bus na nagsisiksikan. Yung iba'y nakatayo pa. Nakakahiya naman sa inyo. Nakakahiya sa iyo, Goma. Pasensya na po at talagang traffic dito sa Maynila kung minsan ka lang magagawi. Naabala po ba kayo? Mukhang dapat pag kayo ang dadaan ay talagang tatabi kaming lahat para dire-diretso ang andar ninyo. Nabura na yung kanyang post. Hindi ba kasi siya'y pinutakte ng ating mga netizen. Kung ako sa'yo, para hindi ka matraffic at naiinggit ka doon sa mga dumadaan sa bus lane, di sana ikay bumaba sa iyong sasakyan at sumakay ng bus para bumilis ang iyong biyahe. Hindi ba? Hindi mo ba alam, Goma? Kung hindi mo alam kung gaano nakakapagod ang pagpila dyan sa EDSA busway, maging dun sa LRT, MRT, pila ng mga jeep, di mo yata alam kung gaano kahaba ang ipinipila ng mga mananakay dyan araw-araw para lang makapunta sa kanilang mga trabaho kung saan man ang punta ng mga iyan. Ang dapat na naisip mo nung ikay natatraffic, hindi pahirap doon sa mga sumasakay. Dapat nga naisip mo, kulang pa yung mga bus na iyon sa dami ng mga pasahero kasi nga may pila. Ang inisip mo na naman yung sarili mo. Pare-pareho talaga kayong mga politiko, Dapat ang naisip mo, solusyon. Dapat naisip mo, dagdagan ng bus. Hindi ang gusto mo, buksan para sa mga pribadong motorista. Kayo na magsabi kung anong ugali iyan, Tsaka dapat, nung ikaw ay nag-post, di sana tinag mo si Mark Villar. Diba ang tagal nung DPWH secretary? Sila may pakana niya na. Sana, itinag mo na rin yung mga may pakana niya mga EDSA busway na iyan. Na napapakinabangan naman ngayon ng mga tao, ng taong bayan. Approve. Ngayon ka lang na traffic, kami nga araw-araw nagre-reklamo ka pa. Pero alam nyo, mga repa, okay lang namang magreklamo sa traffic. Pero para pag-initan mo yung isang bus lane na maraming pasahero at commuter ang nakikinabang, yan ang mali. Diyan ako nang gigigil. Bakit? Nakakotse ka na nga Sarap ng upo mo dyan. Kami pumipila at nakikipagsiksikan sa bus. Tapos pagdidiskitahan mo pa kami. Wala kang karapatang tanggalin ang tanging nagpapabili sa biyahe ng mga ordinaryong manggagawa. Nanggigigil ako Nakita niyo itong mga taong ito. Kung mag-inarte, akala mo'y kay laki-laki ng nagawa para sa bayan. Nasa posisyon kayo, nasa poder, may power. Meron nga kayong kakayahan na dalhin yan sa Kongreso. Hindi ba para magawa ng solusyon yung matinding traffic na iyan na matagal ng krisis? Nagawa nyo ba? Hindi nga, wala kayo nagawa. Damputin na yan. Yan ang napapala nung iba sa paghahalal. Hindi ko lalahatin kasi mayroon din namang ta-artits na talagang nung maupo napakinabangan. Naghahalal kayo na akala nyo may simpatya sa inyo. Wala rin palang pinagkaiba sa mga ibang politiko. Kilala nyo yung artistang hinihalal nyo bilang politiko pero kayo ba kilala nila? Hindi, gusto pa nga, di ba? Para tayo naglulukuhan sa bansa Bahala na kayo dyan. Akala ko pa naman, repa, kapag ka na-experience nilang na-experience nating mga simpleng mamamayan, maiintindihan yung problema. Hindi ba dapat gagawa sila ng batas to solve the problem? Ang siste, yung iniluklok natin nakireklamo na lang din sa atin.
Wow, eh. Sama-sama na tayo dito. Bakit ba kayo nandyan? Nakikireklamo lang din kayo. Pilipinas, kaya pa ba? Pero maigi talagang maramdaman ninyong pinagdadaanan namin na nalilate sa trabaho. Nababawasan pa yung minimum naming sweldo pagka kami late sa trabaho. Gumigising ng napakaaga dahil sa buset na traffic na iyan. Lalo na ngayon maulan dahil may bagyong Enteng. Ilan na naman siya ng mga hindi makasakay. Papasok ng trabaho. Ilan na naman ang mga magsuswimming ng mga empleyado. Makapasok lang. Sige nga. Dapat talaga kayong mga lingkod bayan, lahat kayo ha, hindi lang itong nagrereklamong isa, maranasan ninyo ang hirap namin nang magsilbi kayo ng naaayon sa mga sinumpaan ninyo. Totoo Tagal yun. ng problema ng traffic eh. Totoo Ngayon mo yun. lang nalaman? Matagal na iyan! Matagal na! Hindi ba sabi nga dati pag tinaasan daw yung tax sa sasakyan, mababawasan ng traffic? O ano nangyari? Ganun pa rin. Dami pa rin sasakyan, hindi ba? Ay naku, ang dami kong gustong sabihin pero talagang baka masaktan lahat ng mga ganyan na palareklamo kayo ha. Napaka out of touch ninyo. Imbis na nagko-complain kayo dyan, di sana tinulungan nyo na lang malutas yung problema sa traffic. No enforcement kayo. Kaya nga sila nga yun, hindi, ang sistema, nakireklamo na lang din sila sa atin. Enforcement lang po. Sino kayang politiko ang pagka natatraffic sa EDSA, ang iniisip ay ang kapakanan ng sambayanan. Hindi yung natraffic siya, iisipin niya yung para sa sarili niya kung paano bibilis ang biyahe niya. Ako nga hindi naman ako politiko. Pero pag natatraffic ako sa EDSA, ang iniisip ko, kawawa naman yung mga naiinitan at nauulanan. Naisip kaya niya yun? Ano, magsalita ka, sagot! Hindi naman ako si Goma eh. Hindi, sorry. Ayun na, ang tawag dyan nadala ako ng bugso ng aking damdamin. Sorry. Kasi sumasakay ako dyan sa bus lane na iyan. Ano ngayon, kung mabilis kami? Bawal ba sa amin yon? Mga ordinaryong mamamayan na bumilis ang biyahe? Kayo lang, dapat ang masarap ang buhay. Yan ang nga lang ang para sa amin, kukunin nyo pa. Gusto nyo pa sumabay din sa amin? Mag-bus ka kung gusto mo. O sige, magtatago na ako, dami ko nasabi. Ha? Okay, sige, peace out. Yan si Marco. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.